Muli, magandang umaga sa inyo lahat, kapatid, and commitment and dedication. Ito natin. The means of giving mo 100% to the Lord. So, lahat tayo kasi committed tayo eh. Pero how many percent ang binibigay mo kay God? Ito nagiging problema ng bawat sa Kristiyano ngayon. As the days goes by, tumatanda tayo, at unti-unti, dumilit ang ating paghinga, humihina ang ating mga immune system, humihina ang ating paglakad, humihina rin ang ating memory. Pero dapat ang commitment at dedication ay naman hindi dapat humihina. Ano man ang edad natin, hanggang tumanda tayo, umabot tayo ng 100 years sa mundo ito, dapat nakikita pa rin ang ating commitment, ang ating dedication. So, sa palimulaan natin, sa introduction natin, itong isang athlete ito, ako rin, Shun Fujimoto, gymnastic po ito. Gymnastic ito, katulad ng ating judo na tatakbo sa lalaban sa Olympic ngayon. Ito tinatawag. Noong 1976 Summer Olympic, yan po, para po magkaroon siya ng gold medal. Si Fujimoto suffered a broken right knee in the floor exercise. So, kung titingnan natin, si Fujimoto, nagsimulang masaktan. Sabi ko, umilay ang night sabi niya para siyang iniiwan ng kilo. Para umiyak siya. But now, I have the gold medal and the pain is gone. Dapat ito yung makikita natin. We have so many trials suffering in this world, but someday, we will be able to get our gold medal to the Lord. At lahat ng pain mo, mawawala yan. Jadi lahat ng ating iyak. That's why in Revelation, God told us, they shall wipe away our tears. Sabi ng Panginoon doon. Hindi na kami yun. Here we have one who was truly committed to his sport and his country. So committed was this man that he would let nothing stop him short of gold. We need the same type of commitment today in the Lord's Church. So titignan natin commitment. Ito yung isang bagay na nawala sa ating basketball team, ng Gilas. Committed sila na manalo pero yung kanilang practice napaka-ikli. So hindi ka tulad ng mga bansa. They work together, friendship together, hanggang sa masanay nila ang bawat sa kanila. Sa Pilipinas, kung kailan meron tournament sa kanila tayong tikipon-tipon. Pero nandun pa rin ang commitment nila manalo. At matapano ko after 60 years, they were able to beat one European country and almost two countries na makikilala. So we need the same type of commitment today in the Lord's Church. Paul tells us that we need to be fervent in spirit serving the Lord. How many times do you hear this word of God? Be fervent in spirit, serving the Lord. All Church of Christ in Metro Manila, Church of Christ around the world, narinig na po itong serving the Lord. Pero titingnan natin, do we still have 100% serving the Lord? And God reminded us in Romans chapter 12, verse 11, sabi niya, not laging indulgent. Hindi dapat tayo nagkukulang sa ating pagsisikap, sa ating pagiging tapat, pagiging matibay na espiritu na nabili ko sa Panginoon. Opo, tingnan niyo po itong ngayon na ito. Ang baboy at ang manok, ito titingnan natin. Many today are not willing to be totally committed to the Lord because it demands too much of them. Dami kasi. Ito. Dami kailangan. Bakit pa kailangan ako lagi magbigay sa mga TV program? Bakit pa kailangan ako tumulong sa mga program ng iglesia? Bakit ako kailangan magsama tuwing linggo? Bakit? Anong problema? So yun ang nangyayari. Titingnan natin. But the Romans chapter 8 verse 18, the Lord told us again, for I consider that it's happening at this present time, I'm working to be compared with the glory which shall be revealed in us. So, napakasaya sa isang Olympic na magkaroon tayo magkakuha ng isang gold medal. Katulad ng naramdaman ng ating weightlifter sa noong araw. For so many years, never nagkaroon tayo ng gold medal. But when he was able to get the gold medal, nandoon. Kung tayo nakalagayan. Actually, hindi po ito yung inaasam natin lahat. Ito yung inaasam ko, tulad ko, ito yung inaasam ko ng mga commitment gold medal. Someday, the Lord God told us, the first medal, kitab niya, your labor is not in labor. Someday, the Lord will tell you, come to me, my blessed son. Doon ang ating iniintay. But today,
What is commitment? Commitment, kung definition, is a pledge to fulfill. Diba? Titignan natin. Naalala ko yung preamble ng high school. Meron, sino mga umabot naman meron ng preamble ng araw? 1970s, nabot namin yan. Preamble. Mula elementary hanggang high school. Isa sa mga pledge namin to. Titignan natin. Mga nakapat ng board exam, doctor, nurse, engineer, may pledge to fulfill. Kailanman. Doktor, kailangan kahit anong hirap yan dapat mong pagalingin. Dapat mong tulungan. Kung siya mamamatay talaga. Pero dapat ibigay mo ang sarili mo, ibigay mo ang sarili. It's an obligation to obligate ourselves to a cause. Ang sabi ko sabihin yan. So, sinaling ko niya, kaparehas ko niya, this responsibility, a pledge, my promise, my vow, my resolution, determination. Kailangan naman ako kay God. Nung umahaw sa tubig, doon simula ang text mo. Pero before kang ilubog, nangako ka na. Yes, tinatanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon ko ng pagligtas. Lubog na ginagawin. So in our determination today, in this broken world, itong mundo na masama, itong mundong baluktot, itong mundong magulo, dahil yung tama, binabaluktot. Yung baluktot, tinatama. Nandito tayo, kailangan natin itong mga bagay na determine sa mga bagay na ito. In Matthew chapter 19, now behold, one came and said to him, good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Ano ba ang mabuting gawin ko para magkaroon ako ng gold medal? Tingin ko. Fujimoto, hindi ba dapat binigyan niya ng gold medal? Andun yung kanyang disiplina sa sarili. Just like Paul told us, I discipline myself, forgetting the past. I press on toward the goal, and toward the goal is my commitment, is my dedication, is my pledge. So I said to him, why do you call me good? No one is good, but one. Take note, capital O, one, the Father, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandment. Keep the commandment. How many times na narinig mo to, keep the commandment? Are we still keeping the commandment of the Lord? Many Christians today, and sad to say, they just contented sitting down every Sunday. The word of the Lord is not just Sunday. It is every day of our life. He said to him, ano yun? Ano? Pagpapatay, binabinalik ng Ten Commandments. Kaya Israeli lang katusap niya ang Panginoon dito. Isang Udyo, binabinalik na natin ang mga bagay na yan. Then the young man, lahat ito, binagawa ko. If you want to be perfect, go sell what you have, give me to the poor. So, spiritually speaking, ano yung gusto i-ibenta natin? Sabi ng Panginoon, give. Sabi niya, go sell what you have, give to the poor. Ito dapat yung buhay mo. Bitawan mo yan. At ibigay mo ang buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Give to the poor. Sino yung poor? Poor in the spirit. Yung mga naghahanap ng kaligtasan. Poor physically, mga nangangailangan ng tulong ng iglesia. Nangangailangan ng tulong mo. At dito, makikita mo, you will have treasure in heaven. Pag nakita kasi yung mayaman, pera. Totoo naman kasi, alam ng Panginoon ng pera ang humahawak sa atin. Bilang isang Kristiyano, we never learn to give more. How much did you give to God? Kwentay mo, sarili mo. Let us be honest to ourselves. Ano bang binibigay ko kay God? Mas malaki ba kay God o mas malaki sa akin? Natural naman. Pagkaya akong kuryente, tubig, bahay, ganito lahat. Alam na yung gusto mo. But the problem, your time, gaano katagal, gaano kalaki ang binibigay kay God. Yung talento mo, yung paglingkod kay God. But when the young man heard the saying, he went away, sorrowful,
for he had great possession. We all have great possession. How many times do you have in this day? Every day, 24 hours. How many money meron ka? Pansinin mo today. How many araw, isang taon meron ka? 365 days. Diba? Kuminsan nagiging 364 lang kapag may leap year. So, titignan mo. So, we have a great possession. But can we commit ourselves, giving our time, life to the Lord? Sabi ko nga, habang tumatanda ako, tinitignan ko. Sabi ko sa makina ko, habang tumatanda ako, so kung makita lahat sana yung mga kabataan, lahat lumigay matata. We will be able to commit ourselves to the Lord. The Lord is happy, not the minister. Masaya ang Panginoon. Masaya ang Panginoon sa isang iglesia na kasama-sama, nagmamahal at nandun ang commitment sa bawat isa. Sabi nga akong kailan, the young man, but not totally committed. Hindi po. Sinunod niya natin. Pero yung kanyang umahawak sa buhay niya, yung pinansyal, pera, umahawak sa buhay niya, masyado siya nandoon. Sometimes today, Christians are really much more sa pinansyal natin. That's why, sabi na nila, Church of Christ, ang pinakamahirap na iglesia. Physically. Pero Church of Christ, ang pinakamayaman, spiritual. I remember when I was in Texas, Brother Dali, this is our temperature of our nation. And they are planning $25 million to renovate the building. Ang ganda ng building. Ganda na bakit kailangan pang i-renovate? Tignan mo. Nung itabi kong ano, why don't you help those having a mission in the Philippines and in other countries? Sabi nila, meron na kami pinutulungan. How many? One congregation in Asia. One congregation in Asia? Ano gagawin yung pero $5 million? Ang ganda-ganda na ng building mo. See? They are committed to pagandahin ng building. But they are not committed. Doon makita mo dami mga mahirap ang naglalakad sa pamilya. At the same time, ganoon din tayo sa mundo ito. Totally committed means totally committed. In Matthew chapter 10, do not think that I came to bring peace on earth. I didn't come to bring peace but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemy will be those of his own household. Naman tayong kalaban. Pero the commitment mo ay dapat nandoon. We must be worthy to the Lord. If you find that life, lose it. If he loses his life for my sake. Kung ibig sabihin mo he loses his life for my sake, you find it. Commitment. Committed to the Lord. Kapagkat ang total commitment ko ay kailangan ng personal commitment to the Father cannot be put to death for the children. When our children be put to death for the Father, a person shall be put to death for his own sin. So we must be committed in obeying the Lord in order for Him to come back, not makarusahan ang kanayan. Kasi yung preacher namin, hindi ko siguro na maayos. Kasi yung preacher namin, hindi kami pinapapa. Why blame the preachers? Why? Ito kadalasan nangyayari. Biniblame nila ang mga minito. Bakit? When you know the Lord told us, we must work out from our own salvation. Kaya nandito tayong lahat para tulong-tulong. Parents cannot blame all the children. At the same time, brethren, you cannot blame for the future, for the military if you are not growing. Job 94, and if indeed I have erred, my error remains with me. Kaya mga preacher, pinatawagan ko lagi,
Magturo tayo ng tama. Magturo tayo ng may katapatan. Magturo tayo ng pumitig tayo sa Word of God. Magturo tayo na pinapakita natin yung ating sinasabi. Hindi lang ang flip ng flip. Sa tamang time, nakikita sa atin na hindi mo natin ginagawa. Mga preachers, napakahalaga. Preacher, you must practice what you preach. Kailangan po ng mga preacher po yun. In order that the brethren or the members of the congregation will be able to practice also what they have learned from the Word of God in the mouth of the preacher. Mula sa pagbasa sa bibig ng Panginoon. Dapat titignan natin. Job 2, he could not lay his sin on anyone else. Kung sabihin sa akin, hindi ka na ito ng goal dahil kayo dito. Dahil meron ang trabaho pang linggo. Dahil dito, dahil ganyan, dahil ganyan, ang daming dahilan. You are responsible of the opportunity. Tayo ay responsible sa ating mga kaligtasan. But if you want to be saved, you must remain faithful to the Lord. Nag-baptismo tayong lahat. Do you still remember the meaning of baptism? Do you still remember ang ibig sabihin ng baptismo? Kayo mga bataan na nandito, alam niyo ba kung ibig sabihin ng baptismo? Baptism is a commitment to the Lord. When you were baptized, I am not committed. No matter what happened in my life, committed ako. Hindi pwede kung harangan ng aking mga eskwela, harangan ng ano, hindi. Ako ay commitment kay God. Aanin ko ng eskwela kung dumating ng Espiritu. Pero hindi sinasabi mo kayo mag-aaral. Mag-aral kayo, commitment more to the Lord than commitment to your school. Commitment to the Lord than more committed to your work. Commitment to the Lord more than committed to yourself. Sa pera mo, nahawak na yun. Tandaan natin yun. Kaya makita nyo ko, ang future o ministro, gumagawa ng programa eh. Bakit gumagawa ng programa? Ganito ko tulong eh, kasi dito ng mga ministro, ng Twitter na, yung mga tao, mag-isip kayo, mag-part kayo para may kaligtasan natin lahat to. Kung wala tayong programa, paano tayo gagawa? How are we going to shape our heart? Sharing our heart to the children, nakikilahan tayo. The same time, mga adult lang sa paligid. Nakikita tayo ba kumikid po itong iglesia ito ha? Sino niyo po? Di ba? Brother Dani, sakit mo kung ng pera, bakit naman yung program? Ang sakit ko doon, makapatiran at tutulong-tulong. Sino niyo po? Napakaganda. Meron isang kapatid sa Amerika. Sabi niya, Brother Dani, kumikid ako tumulong. Every time na mga problema. Sabihan mo lang ako. But sometimes, hindi ko sinasabihan. Brother Daniel, send ako din 3,000. Sa bangko mo. Thank you, God. Yun mo. Pero, sabi ko, natin tulong nito. Kailangan sabihin sa iglesia. Tulong-tulong tayo mga kapatid. Bakit? You help because you want to be saved. You help because you are committed. Committed tayo eh. And the preacher wants all the brethren in the congregation must be committed in the word of the Lord. This is what Moses did. Sino ba ako? What shall I say to them? I am not eloquent. Teka, hindi ko kaya. Sino ba ako? May mga lalaki, iniikari, mag-lead ng prayer. Hindi ko ba po kaya? Sino ba ako para mag-lead ng prayer? All the men in the congregation must be committed in learning. You must be committed in learning how to lead prayer, how to lead singing, and how to preach the word of the Lord in the congregation. Because someday, the minister, the preacher will die. And who will preach the word of God? And who? Napakaganda. Nung pumunta na ako ng Amerika, sabi ko, hinilip isang bata, yun siya. Sabi ko, bahala na kayo mag-preach ha. Wala ako eh. Sige po, kapitán. Nung nag-preach siya, first time. Hindi po, nandun ko mong nickname. Ito, preso na ito, sabi mo kami ito.
Committed siya. Hindi mo nga yung letter na ito. Sa agad na. Yung mga excuse natin kasi minsan, there are so many excuses sa buhay natin lahat. This is what they reminded, I cannot speak for I am trying. But the Lord said to me, say na. Ibig sabihin yan, na ikaw bata. For thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee. Sasabihin ito, ano ba ito? Why are we afraid? Bakit? The Lord is with us. Diba sabi? Who is against me? If the Lord is with us, shall death, neither death, nor principality of the earth, no. Wala ang mapaghiwalay sa iyo. At kailanman, hindi hiwalay sa iyo ang salita ng Panginoon kung ikaw ay pinanananan mo, kung ikaw ay pinamumuhay mo, kung ikaw ay committed, kung ikaw ay devoted to the Lord of God. Wait na natin. And in John chapter 6, verse 15, Oh my Lord! Oh my Lord! Where shall I stay, Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Kung minsan, akala natin dapat local position tayo. I remember 1987, muli, akala ko sa inyo. Bakit dahil wala kami leader? Puro pa kayo tira. Minsan kung leader, dahil nasa dumaan pa siya. Lalo pa tayo talaga. Kasi ako na naman bibis. First time ko yun, and I'm only 2 weeks being a Christian. 2 linggo pa lang ako Kristiyano. Wala ang preacher, umalis yung mga leader doon, iniwan kami dahil baptist pala yung sa preacher doon. Sinama niya yung 2 Church of Christ na leader. Hindi kahit ang baptist, yung aming missionary, umuwi ng Amerika, yung Borlo, walang natira. Sabi ko, hindi. Nagsimula ang mga preacher. Yung preacher sa gobyerno kung kakaibang naramdaman. Hindi ako sinapian ha. Mga nga, sinapian ko naman ng Spirit. Hindi lang. Hindi ko maramdaman kung iba pala. Tingin ko. Then, that's the time. Alam ko ba ang lahat loob? Hindi nung araw ko gusto mo maging pali. Gusto mo na maging kuntika. Kahit yung high school ako. Maybe nakita ko ng salita. Sabi ko nga, di ba ako heart out yung araw na iskilahan? Ako po heart out talaga eh. Hindi lang sa babae. Dahil sa kadandanan ko po, kilala ako sa iskilahan. Hindi po. So, sabi ko na, paano magkaroon kamtasan? Kaya nung simula ako mag-preport na, hanggang dumating kami, no, dumating yung Amerikano, mabot kami ng 120, then wait naman yung Amerikano, meron isang picture na dinala, isang rough picture, nawala lahat ng mga bagay. From 120, naging 12 kami. 12 na lang kami. Sipin yun. Then I started, trabaho na ako, pero nagtigil, tuturo ako. Part-time din akong pwede ko na turo. Hanggang sa dumami ang muli ang membro. Palok dito, palok doon. Daming abautismuhan. Sa Kaiwan Church of Christ. Doon kami, sa likod, ng araya. Dumami. Kaya nakita ko. Napakahalaga pala na bumigyan ka. Dahil magbubunga ang pagbubuno kumitin mo. Kaya mga katanong dito, kung kumitin ko yung nag-aaral, magbubunga yan. Pero nawa kung yung aalisin ako yung kay God. Nakatulad na nangyayari ngayon. Gagagani, may pasok kami itong linggo. Gagagani, ito. Ang daming oras. Ang pasok ba hanggang gabi? Sabi ko, kaya napakahalaga. Sometimes we are refusing to be committed to the Lord. Dahil na, we are poor or not also sa inyo. Ito rin lang. Tamad. Kaya sabi ko tamad. May tayo talaga. Baka ako patayin. Nothing but ever comes easy. That's why Jesus told us, and everyone received the 1,000 and said, Lord, I know you to be a hard man. Maybe where you had not sown, and loving where you had not scattered me. And I was afraid, Lord. Tinago yung talent ko eh. Are we afraid? If you are committed, mawawala yung takot mo eh. Alam niyo po ba, yung unang-unang preaching
Pero unti-unti, naka-recover ako. Naipahayag ko. And my first preaching is Matthew chapter 6. Yan ang unang lesson ko. Then, I was invited for the first time in the US. Danny, you will preach here. Kaptan, yung English. Ipili mo Tagalog. Pero sinimulan ko ng Tagalog. Kasama na muna Ever. Bible study muna. Tinuruan ko ng Tagalog. Ang tinuro ko buong James. Ito, James, ang Tagalog, Santiago. Can you say it? Santiago. Sabi nila. Tinuturo ko na parang ang galing ako. Nakabarong Tagalog pa ako. Gino-gino. Yung tanong, Amerikano. Gino-gino talaga ako. Mali ang suot ko. Barong Tagalog. 1,200 ang ating attendance ngayon, Dani. Sabi, mag-attend yung tablado. Nanginginig na ako. Kinakabahan ako. Nilatag ko yung yellow paper. Aking preaching. Ang tulad na nanginginig lahat. Pero hindi ko na alam. Sabi ko, hindi. Tumitin na ako dito. Sige, pahayag ako. Dani, you only preach 15 minutes. Ha? Naka-prepare ako 30 minutes? 15 minutes only? Yes, 15 minutes sharp. Patay. Nagpas ako 20 minutes. Pagbaba ako ng pagbaba, yung damdado. Lumakap na ng after na ng kamayan na. Ang daming lumakap sa akin. Kaya yung mga komisyonari, ito sa Pilipinas. What did you learn to preach that Dani? You did not done it in school. Sabi ko, galing ako niya ka. That's commitment. Sabi mo natin. Ang mga bagay na huwag niyo tago ang talento ninyo. Sikap tayo. Diba? Then they also say, answer to Lord. When did we see you hungry or thirsty or sad or naked or in prison and we not there to do? Kailan? Sasabihin ng Panginoon kapag ginawa ang dahil ko. That's why may PDP program tayo eh. That's why meron tayong school supply program. That's why meron tayong mga sleeper program. Ang dami natin program. Dahil pinapakita natin ito eh. Ginagawa natin ito. Not for ourselves. We're doing this for the glory of God. Kaya sabi niya, Lord, tayo ka namin. Dinalaw. The moment na ibigay mo ang salapi mo para pagdirig kay God, ginawa mo na yan kay God. Yung effort mo. May sa mga tayo kapatid dito eh. Pero yung PD program ay punto na sila eh. Punto na sila. Makita mo siya, no? Ano yung kanyang commitment eh. Kahit na hirapan mong lakad, kapatid natin. Commitment mo siya. Commitment mo niya ang tumulong. Kung may PD program, magtutuwa ako. Naghagalak kami lahat, kami mga nandoon. Makita mo ninyo. Kung sabi niya, but they all began to make excuses. The first said to him, teka, hindi kasi ito ng lupa eh. Kung teka, meron mo di bago ng alaga. Teka po, teka. Teka. Eh kung sabihin kasi ng Lord, Lord, kailangan ko po kayo ng gamot para sa hospital ng anak ko. Teka muna. Meron pala ko na sa'yo. Di ba sakit? Hindi po. Kaya mga anak, pag pinutusap kayo ng anak nanay ninyo, huwag mo nang teka. Huwag mo nang wait. Wait po, wait ma. Nahilig kayo sa ganyan. Mga bata ngayon. Panahon ng aming araw, pag sinabi ng nanay ko, halika rito, bumilang ng 1. Andun na kami kami. Kaya pag inabot ng 3, tama ka na kayo tambo. Ngayon, ang bihira. Lahat ng oras nyo, binigod nyo sa MN. Lahat ng oras nyo, binigod nyo sa Facebook. Lahat ng oras nyo, binigod na. Lahat ng oras nyo, Sino ko? Minsan, pag binigod, tulog pa. Habang nabigay si Pirikir, tulog. Kung pwede lang si Kuya, ano? Hindi ko doon. Nalala ko, sa awal ng picture sa imo, guest speaker ako. Sinabihan ko, hinanam ko lang. Sabi niya, asalarin kasi, kala ko nasa yung sabi ko. Nakita ko mong galing kong nalalagyan. Sabi niya, ito, hindi siya. Asawa pa na ni preacher. Hindi ko alam.
Yes, lang po. Kaya po, pag kumitig ka, hindi talaga tutulog ano po. Pag kumitig ka, hindi ka may init ano. Ang baka pa lang nag-break yung brother Ergo. Ang baka pa nag-break yung brother Danny. Ito yung naiinit. Kung talang Facebook ninyo, mula umaga, hanggang gabi. Bago matulog, titignan ka messenger. Di ba pati na what things for whom we are to be committed to? Yan ang magandang tanong. At sabi ni Cristo, then one of them lawyer asked him question, testing him, and say, teacher, which is the big commandment we are in? Katulad tayo ng lawyer na kuminsan sinusubukan natin si God tinitest pa natin ang Panginoon diba? Kuminsan ganito tayo alam mo na alam mo ng Panginoon yung kausap mo sinusubukan pa natin tinitest to, alam ng lawyer na ito yung misaya na hingitin nila kaya sabi niya, ano? At sabi ni Cristo, napakasimple mahalin ko ang Diyos, buong puso kaya alam niya, tayo commandments pero niyo po, yung 1 to 5 yung moral law diba? Yung parang kay God pa rin 1 to 5 yung 6 to 10 yung moral law kaya sabi ni Cristo, mahal mo lang ito kasi ang tumulong ito kasi ang tumulong sa akin ang pagmamahal ng buong puso kay God kaya ngayon po ito ang lang kaya dapat ang iglesia ito huwag tayo magkulang dito punuin natin ang pag-ibig ang pagmamahal ng Panginoon punuin mo ng pag-ibig ang pagmamahal ng iyong kapwa punuin mo ng pag-ibig ang pagmamahal ng iyong kapatiran kailangan po natin lahat yan kapag kapibig na natin itong paraan yung pagkulang mo para ano ito yung unang kong premise 2 weeks kapatid dyan ito I was baptized October 27, 1987 after 2 weeks nagpunta ko one total commitment hanggang ngayon hindi ko natinigil magturo despite of any circumstances sa buhay ko na nangyayari despite of any yung pananaksak sa likod ko despite of any na mga patito sa buhay ko despite of any na magbibintang sa buhay ko I must be committed to them I must be committed kailangan ko ito kaya sabi ko hindi ako nagturo kapatid mag-beses tayo hindi umamay natin para yung pagmamahal sa pera may hindi mo naman kita doon sa trade tanda 16 yung nagbigay ng trade tanda na tayo mga bakit 20 pesos 10 piso magbigay tayo yan ang tinatawag natin total commitment kay God. The eyes of the Lord raise to all the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. If you are sick, if you are burdened, if you are troubled, if you are depressed, nandiyan ang Panginoon. Nandiyan ang Panginoon. Pero kailangan lang natin, we must be committed when we go to the Lord, and blessing ng Panginoon, akapat natin ang kamay, palapit tayo kay God. Dapat yung mga kasalanan sa buhay natin, committed tayo, natin gagawin yun. Kaya nga sinasabi ni Pablo, di ba, forgetting the past and press on toward the goal. And how are we going to press on toward the goal if you are not committed? No, you cannot. You cannot be gold medal kung hindi ka committed kay God. Kapag ka kumana ng Panginoon na natin. Nakikita ko kung may problema kung ano ko. Hindi pa natin ito. Hindi ka pa nangihingi ng tulong. Dapat mo na agad. Mag-iisip ka ng mga bagay sa iglesia, may tukod-kubra, may darating ka sa iyo na hindi ka man himingi ng tulong kay God. Yung pakaganda. And I was able to experience those things sa buhay ko. Those who are fully committed to Him, He will be committed to. He will be committed to everything in them. Sabi ko nga, if you commit your life to God, the Lord will commit Himself to you. Kukumit niya ang buhay sa iyo. Nandun lahat. Kung ang buhay mo ay committed ka kay God, ang paganda, hindi na natin. If you honor Him, the Lord will honor you. If you plant something for the Lord, padala po niya, patitiglayin niya. Kung importante yung sa'yo, Panginoon Diyos, magiging importante ka sa Kanya. Kaya sa buhay natin mga kapatid, God wants you to be committed to Him so that the world may know is important to you.
Is God important to you? Mga kapatid, importante ba niyo sa iyo? Then where are you? Pag Facebook Live kayo Bible study. Then where are you? Then where you are? We commit ourselves to the Lord. Our commitment way is our weakness. Our commitment way is others how important it is to us. Hindi po, importante sa akin ang asawa ko eh. Pero mas importante sa akin si God. Importante sa akin ang pag-aaral ko, pero mas importante sa akin si God. Importante sa akin ang negosyo ko, pero mas importante si God. Why? Because without God, you don't have wife or husband. Without God, you don't have money. Without God, you have no business. Without God, you have no study. Because of God. Something is important in our life. We must commit ourselves. That we are committed to family church. We show ourselves that God is important to us. It's a witness to the world. Witness po natin yan. Sa buhay natin mga kapatid, commitment affect what your life will become will be. Today, your life will sum total of your previous commitment. Whatever you are today is what you are. Is what you will spend your time on becoming yesterday. God will help you to become what He created you to be. God created us all to be committed to Him. You know what I mean? If He gave you something to work with, sabi nga ni Jeremiah, before I formed you in the womb, kilala na kita. Bago ko pala, before you were born, iniwalay na kita. I appointed you as a prophet to the nation. Yan ang sinabi ni Diyos kay Jeremiah. Sabi namin po. Saan ito may AFC? Tinuman mo daan kung saan ang magunin at lumakatulog ko. Then you will find rest for your soul. But I said, sabi niya, hindi kami lalakad dyan. Lumanin. Yan po, lumang tipan. Also I said, what's the over you? Say, he said, with the sound of the trumpet. But I said, hindi kami makikinig. Sinabi ng Panginoon sa atin yan. The word of God. Pero, hindi tayo nakikinig. At lastly, mga kapatid, titignan natin. Whatever you want men to do you, kung gagawin ito. And the second is like you shall love your neighbor as yourself. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, mga bagay na yan, sabihin. Meditate ko natin. Meditate on this thing. That's why he said, go therefore and make disciples of all. The nation baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, keeping them to obey. Sabi ng Panginoon, observe. Ano yun? Dahil ang bagay na inutos ko sa inyo, na itinuro ko sa inyo, at kasama mo ako. Pag-aralan natin mga bagay niya. Commitment to our life, commitment to God, commitment sa katotohanan, sa bawat isa, sa pagiging malinis, commitment natin sa bawat tayo. Remember, committed, you are a true Christian. That's okay. Father, we give thank you to the Lord. Really God, that sometimes we lack of our commitment to you. But because of your love and mercy toward us, you always forgive us. And you always show your mercy to each one of us. To be able for all of us to learn that we must make ourselves. We learn that we must be committed to the Lord God. Kapag nakuha namin, kapag pinag namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon, alam namin, nakakulit sa aming lahat. Ito ang sinabi sa amin, kapag ito ay anak, Panginoon Diyos. Kung kami patuloy na lumalakad sa iwanan, kung patuloy namin pinag-ibig sa kita, kung patuloy namin pinapangalan ng kita, kung patuloy namin pinapunggad ang bawat sa amin, kung patuloy kami tumutulong sa gawain sa iglesia, sa mga gawain mo. Kapag ang gawain sa iglesia ay gawain na rin sa bawat sa amin. Kaya Panginoon Diyos, salamat sa matutunan namin sa mga ito. Help us, Lord God, to share this blessing to all the brothers and sisters. Help us, O God, that we might be able to learn more, Lord God, to make more like you. At
this moment, O Lord God, all of us here, we commit our life to you. Accept our commitment to you, O God. Thank you for the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. In your mighty name, we ask.